Hey brothers and sisters, welcome to the second season of the CFC Servant in Light podcast. This season, we will be talking about marriage and family. So, as always, tara, kwentuhan tayo. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay bukasyon at ang pamilya. And we have a very special guest. This is the first time that we're gonna be doing this or we have this kind of guest. We have a priest with us na pag-uusapan din itong bagay na to help us talk about this. So we have with us a priest from the Diocese of Caloocan, a former YFC, and also a Anangkop alumnus. He's an assistant parish priest sa Sacred Heart of Jesus Parish and Morning Breeze, Caloocan. I-welcome po natin to the Servant and Light podcast, Father Mel Brebaño. Hello po. So baka pwede po kayong bumati muna sa mga kapatid natin na nanonood or nakikinig ng podcast. Okay po. Hello po. Especially po sa mga taga-Diocese of Caloocan, no? Very active dyan ang mga Couples for Christ. At the same time, sa mga taga-Bicol, sa Sorsogon. Oh, pwede nyo silang batiin in Bicolano, Father, no? Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Yeah. Paki-translate na lang po kung ano ibig sabihin. But thank you for being with us. Salamat po sa paglibre ng oras ninyo for this little conversation that we've had or that we're gonna be having. Father, as we start, no, baka pwedeng ipakilala nyo rin muna kung sino kayo, saan kayo nanggaling talaga originally, and paano kayo na-introduce din sa community ng Couples for Christ? As of now, I am the assistant parish priest of Sacred Heart of Jesus Parish doon po sa Morning Breeze sa Caloocan. And I belong to the Diocese of Caloocan po. Very po sa akin yung pagiging part ng community ng Couples for Christ kasi since 2003, doon po ako naging Youth for Christ. I remember yun po na-introduce ako ng aking classmate na nung third year high school kami. In-invite niya kami, sabi niya may youth camp daw. So yung ibang mga kabarkada namin nag-join sa community youth camp sa Pilar, Sorsogon. So it was the time when I was introduced as a Youth for Christ. Naalala ko pa December 7 to 9. Oh, kabisado 2003. Pa yung date. Kabisado so, pa ang date. December 7 to 9. So that was more than 20 years ago na kuya, no? Oo. Tama ba? 2003? Oo nga, 21 years na pala this year. Opo. Last to. So at the same time, no, aside from being a Youth for Christ before, ako din po ay naging Angkop Scholar. Naging Angkop Scholar ako for 7 years. Wow. From 2014 to 2020 hanggang matapos ko ang aking theology. So, yun po, no. From being a YFC, naging Angkop Scholar, at ngayon po, no, isang pari na po ng diocese na meron pa ding puso ng isang YFC. Praise the Lord. Praise the Lord, Father. At least hindi man mawawala tingin. So, kabarkada nyo ang nag-invite sa inyo. Classmate. Doon sa classmate, sa classroom ninyo, ilan kayong if you remember, ilan kayo doon sa inyo na nag-youth camp nung panahon na yun? As far as I can remember, no. Kasi yung parang circle of friends namin, yung isa namin siya kasi yung pinakauna doon sa klase namin. Ang nag-join yata ay 3 pa kaming nag-join. Opo. Tapos nagtagal kayo lahat sa YFC or? Opo, nagtagal na nung from high school hanggang kahit na nung nasa philosophy pa ako doon sa sa seminary sa Sorsogon. So kahit seminarista ako, nagjo-join pa rin ako sa mga regional conference, mga youth camp. Kapag weekend, kahit seminarista ako, kapag may youth camp pag weekend, ini-invite ako para mag-talk. Nagsiserve pa din ako sa YFC kahit seminarista. Kahit nasa seminaryo kayo regularly, hindi man siguro regularly, pero talagang hinapan nyo ng paraan na nakakonekta pa rin kayo sa community, kumbaga. Kapag kasi sa seminary kasi most of the time meron yung home weekend once or twice a month. So kapag kapag nata-timing na may YFC activity kapag home weekend or summer, pag Christmas vacation or sem break, talagang nagjo-join po ako. Kasi 'di ba madalas yung mga mga icon, mga regional conference ay bakasyon naman. Bakasyon naman talaga. Yes. Nagjo-join po talaga ako sa Matanong ko lang, Father, ang parents niyo po ba ay member din ng community or hindi na po sila naka-join. So nung ginagawa niyo yun na parang home weekend na nga, nasa activity ka pa, anong reaction nila nun? Bakit na? I think they are happy na na nandun ako sa community, no? Seminarista, tapos nagsiserve pa din sa YFC. Kasi nakikita ko naman yung joy nila. Amen. Na nagsiserve ako sa Couples for Christ at the same time seminarista na.
seminarista pa din. So, nandun yung tingin ko, nagagalak sila kasi nagsiserve sa tao at sa Diyos yung anak nila. So, they are very allowing sa pagsiserve ko bilang YFC at the same time seminarista na din. Praise the Lord. How did you start in discerning, no, na gusto nyo magpare? Ano ba yun? One time, nagising na lang kayo na parang gusto ko ata magpare. Tapos, at the same time, paano nyo in-explain sa magulang ninyo yun nung nagdesisyon kayo na magpapari siguro ko, ganun? Well, actually po, no, if I always go back to my vocation story, madalas po talaga, no, doon ko binabalikan yung inspiration ko from this community. As a YFC, na-inspired ako mag-serve sa mga tao. So from the very start po talaga yung influence ng pagkakaroon ng yung mga na-assign kasi doon sa Bicol sa yung mga full-time missionaries na naka-assign doon. So naalala ko noon ang mga kasama namin doon sa Bicol ay sina Kuya Ian, no? Kuya Ian Tolentino. That time, ang assignment niya ay sa YFC Albay Si Kuya Ro at si Kuya Nino, siya yung mga naabutan ko mga region head ng YFC. So, actually po, no, nung una, di ko naman talaga in-expect ang gusto ko talaga that time is maging full-time missionary. Tapos later on na lang na parang nag-evolve siguro, no? Nagkaroon ng transformation from dreaming of becoming a full-time. Tapos doon na lumabas din yung nakapag-discern na din ako na maging pare na din. Kailan naging firm yung decision na sige, papasok po ako sa seminaryo? Tapos paano niyo ipinagpaalam sa magulang niyo yun? Unang pumasok ako sa seminary, ang goal ko talaga doon is not really to become a priest, no, honestly. Kasi that time, nung nagtanong ako sa mga full-time, sabi ko, Kuya, paano po ba maging full-time missionary? Sabi nila sa akin, kailangan mo makapagtapos ng graduate ng college. Tapos na-realize ko, that time naman, yung isa kong ka-YFC naman na sakristan na friend ko din, no? YFC siya, at the same time sakristan. Niyaya ako exam sa seminary doon sa Bicol. Naalala ko, nakatambay lang kami doon sa may bahay ng kaibigan namin. Sabi niya, tomorrow ay mag-exam ako sa seminary. Sinong gustong sumama? Parang nayaya lang ako. Tapos na-realize ko that time, sabi ko, parang magandang formation 'yon para mas maging mabuti akong full-time. So, honestly, no, yung aking intention when I entered the seminary was not to become a priest before. Ang naisip ko lang, gusto ko talagang makapagtapos ng 4-year course. Tapos maging full-time. Kaya lang, no, during my philosophy formation, doon na siguro talaga din na-inculcate ko yung vocation for priesthood during the discernment. Kasi kapag nasa sa loob ka ng seminary, yung formation, ipipurify yung intention mo at the same time yung vocation mo din. So doon na, nung nasa loob na ako, when I entered, it's not really for priesthood, but I wanted really to become a full-time. But then, inside the seminary, during different formations, at the same time discernment, sa ako din na-realize na gusto ko din yakapin yung pagiging pare. Grabe. So, before we continue, Father, just to clarify or to define in a way to our brothers and sisters, pag sinasabi po ni Father na full-time, these are full-time pastoral workers, the missionaries or full-time missionaries working for Couples for Christ. I'm one of them. So basically, ito po yung ginagawa talaga namin. We work for the community. And it's nakakataba rin po ng puso that Father na naging inspirasyon po yung mga kagaya namin. Well, definitely, they are older full-time workers, pero masaya pa rin po marinig merong mga taong nai-inspire sa mga ginagawa ng kapwa po namin missionary. And nakakataba po talaga ng puso yun. So, Father, anong naging reaksyon? Or meron bang naging impluwensya yung pamilya ninyo dun sa bukasyon ninyo? Ay, naalala ko lagi, kapag nasa bahay kasi ako, nang parang, if I go back to my family, lagi ko kasi silang nakikita yung mother and father ko, no? Kahit na mahirap kami, no? I can always see them giving something sa mga kapitbahay, tumutulong sa iba kahit na parang walang-wala. Parang siguro yun yung na-invite din sa akin na magbigay sa iba.
Na kahit yung laging tumutulong sa iba. And at the same time, naalala ko dati, isa siguro sa mga earliest memory ko, yung dinala ko ng nanay ko sa simbahan. And nung maliit pa ako, isa sa mga memory ko naalala na laging kapag nagsisimba kami, lagi kong nakikita yung pare doon sa yung bang before mag-start yung misa na nag-e-entrance pa lang. Tapos kapag magsisimba kaming nanay ko, sa kanya binibigay yung pangbigay sa sa offering. Inuhulog sa offering. Lagi akong humingi ng nanay ko ng baretos, ibibigay ko sa So siguro that's one of the influence ng parents ko. Yung nung bata ako lagi dinadala ko na nanay ko sa simbahan. At the same time nakita ko yung parents ko na kahit na minsan wala, no, lagi pa rin kapag may pumupunta sa bahay humingi ng tulong yung ibang tao, parang hindi sila tumatanggi, laging nagbibigay. Kaya siguro din yun din yung ganitong buhay na sa pagiging pare na laging nagbibigay, willing to serve. Na doon ko din siya nakuha tingin ko sa from family and at the same time sa family din ng CFC. Amen. Nung kayo ay nasa seminaryo na po, naging madali ba yung buhay ninyo sa seminary nung 4 years nung nagka-college kayo? Naging mahirap po ba or madali yung buhay ninyo dun sa loob ng seminaryo? Merong times na madali, at the same time hindi rin pero may times na madali pero may times na hindi, no. Madali siya in terms na kasi parang ba yung kapag gusto mo yung kung nasaan ka, yung ginagawa yun yung parang hindi ganoon siya kahirap parang i-journey. Kasi alam ko naman na from the very start na gusto ko talaga sa sa seminary. Tapos nandun yung dream na maging full-time, eventually maging pare na. Yun yung parang para sa akin na nakakapagpadali sa mga bagay na kahit na may mga different challenges, no. May mga mahirap na lalo na nung nasa seminary ako, no, lalabas uuwi ka lang mga once a month. No? Once a month. And may times pa nung kasi na medyo stricto pa ang ang seminary formation na bawal ang cellphone. So, di ka pa pwede makipag-communicate sa parents mo or sa mga kaibigan mo. But eventually, sabi ko mahirap siya. At the same time, nagiging madali siya kasi nandun yung puso Nandun siya yung puso yung sa formation nyo. At the same time, isa din sa mga challenge ko dun is yung financial. Financial talaga during that time. Yung financial obligations sa seminary. Pero meron pa din mga generous na tao na tumulong. At the same time, yung mga siguro yung support din ng prayers ng family. Na-mention nyo rin ito recently, kakatapos lang na may mga tumulong sa inyo. Was that a way na na-sustain kayo in your seminary journey? Nagkaroon ba ng impact yung financial concerns pagdating dun sa seminary studies ninyo? Actually, I believe it's not just my personal experience na somehow, kapag nasa loob ka kasi ng seminary and at the same time, your family is also in need. Talagang magkakaroon ka din minsan ng parang struggle na dapat sana nasa ganito na ako age, nagtatrabaho na ako para sa kanila But then, yun din yung I believe I survived not just because of my family's prayers and minsan pa konting-konting tulong nila sa akin, but of course sabi ko nga naging Angkop scholar ako. No, naging Angkop scholar na yun talaga isang malaking impact din kasi yung yung tulong ng Angkop kasi they helped me not just financially, but I believe na each time na nandiyan yung Angkop, para bang nandiyan na din yung second family ko na tumutulong sa akin. Not just financially, but spiritually. During the time na nasa seminaryo, from your parents, wala ba naging tension na labas ka na dyan, magtrabaho ka na lang, baka hindi naman yan yung calling mo? Wala, meron ba silang ganong instance sa inyo nun? Yun yung parang hindi ko narinig sa kanila. Amen. Na yun nga, I believe they are happy, no? Masaya sila na sa buhay na pinili ko. And hindi lang siguro ngayon, I believe from the very start na pumasok ako sa seminary kasi parang alam naman nila na walang ibang mas na makakapabuti sa akin kundi yung talagang yung pangarap ko at pangarap ng Diyos para sa akin. Praise the Lord. Magandang marinig that the family really supported you throughout that entire journey na discernment po ninyo na and eventually natulungan din kayo maging pare.
Pero Father, ito bang seminary journey niyo tuloy-tuloy ba to na after college, automatically pumasok kayo ng theology, naging madali ba yung mga transitions na yun? Kasi alam ko, if I remember correctly, naging angkop scholar kayo. Opo. Immediately ba, or during that time na nasa loob kayo ng seminary sa Sorsogon, nasa angkop scholar na po ba kayo nun? Hindi pa ako angkop scholar that time. Mm. Kasi nung sa Sorsogon, ang natapos ko doon is third year philo. So after ng third year philo ko, lumabas ako ng 4 years. Tapos nag-call center ako. Dito na ako sa Manila no. Way back in 2010. So after nung 2010 hanggang 2013, so yun, nag-work ako for 4 years. Tapos tinulungan ko yung kapatid ko na makapag-aral. Yung so tinulungan yung panganay, ate ko. Tapos nung nakatapos na yung napag-aaral ko na yung ate ko, sabi ko, Lord, it's time for me also to to reach my dream. Kaya saka ako nag-discern din, no. So hindi rin siya madali actually. Yung bang may work ka na parang may nakukuha ka ng something. Sa call center nung time na yun, malaki ang sweldo niyo. Tapos tumutulong na ako sa parents ko. Pero sabi ko I want to go back to the seminary and reach my dreams. So yun. Hindi kayo nag-isip na ibang vocation na lang, baka pwede naman akong mag-asawa, tapos hindi naisip niyo ba yun nung time na yun? Oh, there was also a time na may mga ganun ding instances, but ganun talaga eh. Para bang naalala ko dati, parang meron kaming skit sa seminary na may part na kapag tinatawag ka ni Lord, parang kukulitin ka niya eh. Kukulitin ka niya with some twists and graces in your life kung saan papabalikin ka niya sa seminary. And yun, after 4 years sa labas, nag-work, nakatulong na din sa family, sa kapatid for some time, no. Sabi ko, Lord, it's time for me to reach my dreams at the same time, your dreams for me. Amen. Praise the Lord, no. Father, dahil nakwento niyo na angkop scholar kayo, paano naman kayo napasok na maging scholar ng angkop? After nung, sabi niyo nga, nagtrabaho muna kayo, paano naman kayo pumasok na maging angkop scholar? Opo. Noon that time nang bumalik na ako sa seminary, isa talaga sa mga naging struggle. Saang seminary po to? Sa Bicol or dito na sa Manila, sa Our Lady of Angels Franciscan Seminary. Oh, okay. Doon sa may Novaliches. So that time, meron na din ako that time tumulong na din, pero parang marami pang kulang eh. So nagdasal ulit ako, So talagang nadadala ng dasal eh. Tapos nung first day ng klase ko, nag-introduce yung dalawa kong professor. Pareho sila mag-asawa na professor, si Mr. and Mrs. Guevara. No? CFC po sila? No po, CFC sila ng na nagtuturo doon sa seminary. Tapos nung nabanggit nila yun sa akin, sabi ko, sir, pwede po bang magpatulong? Kasi syempre no, kapag YFC ka, kapag nakakamit ka ng mga couples for Christ, parang nakaka-encounter ka din ng ng second parent mo eh. So sinabi niyo po sa kanila, paano niyo nalaman na CFC po sila pala? Binanggit mismo nila. Binanggit sa introduction ba to? Sa introduction sa klase. Tapos lumapit na ako noon kay Sir Guevara, tapos sabi niya, sige, sasamahan kita doon sa center, sa Angkop Center. That time nasa may Tandang Sora pa yun eh. Oo, doon sa sa Mission House Mission ba yun? House, sa Mission House. Dati nandun pa. Naalala ko, sinamahan pa ako ni Sir Guevara doon. Tsaka ng Tapos yun na. And from that time hanggang makagraduate ako ng theology. Na talagang angkop scholar na po kayo. So saan kayo nag-aral ng theology naman po? So for 5 years after ko makatapos ng philosophy sa mga Franciscans, nag-theology ako sa St. Vincent School of Theology ng Adamson University under the Vincentian Fathers. Amen. Pero Father, matanong ko lang kasi 'di ba ang sabi nyo, ang plano nyo talaga magfo-full time kayo. Kailan nag-shift completely yon? Nung pagka-graduate po ba ninyo ng philosophy, hindi nyo ba naisip na eto na, pwede na ako maging full time, or buo na ba yung loob nyo na hindi, sige, magpapari na ako ng buo? Actually, yung shift na nangyari, I believe it happened pa nung nandun pa ako sa Sorsogon eh. Nung during my philosophy days. Kasi nga yun, habang siguro na nandun ako sa formation ng philosophy, kasi yun nga yung yung parang dream ko, parang na maging full time.
At the same time, dahil siguro sa formations inside the seminary, parang naano ko na din na full-time din naman yung talaga pagiging pare, no? Feeling ko The mas same. full-time pa nga. Yun po. So during my philosophy, doon na nagkaroon ng parang shift. Hindi lang full-time Oh. yun, Father. Talaga yun. All Opo. the time. Buong buhay talaga yun. Mm. Nung na-encounter niyo yung teachers ninyo, nalaman niyo CFC sila, na parang ang feeling ninyo as a YFC, you've encountered another set of parents. Mm. Do you consider Couples for Christ as, in a way, a second family or another family po para sa inyo? Opo. So actually, ganyan talaga yung parang ever since nung na maging YFC ako, no. I have my family, no, my biological family, my family kung saan ako pinanganak. But then yung CFC talaga, CFC community is yung bang masasabi ko na second family. At the same time, parang hindi lang siya second family, parang it's a spiritual family. Parang faith family na yung bang kapag nakika-encounter ka ng community, kahit saan ka pumunta sa sulok ng mundo, Basta may CFC. basta may CFC, parang I always find that belongingness na na may kapamilya kang para na the same spirituality at the same mission. Amen. That's something that really unites all of us, no, Father, na totoo naman kahit magkakaiba naman talaga tayo ng kultura tsaka magkakaibang lahi din with CFC, pero at the end of the day, that unites us and that connects all of us. Ngayon, Father, you became a priest in 2000, kailan kayo naging pare? 2022. 2022. December 12, 2022. So nakatapos kayo ng theology ninyo 2020. During the pandemic. Height of the pandemic pala yung Oo. na-ordain kayo. 2022. Ano naman na may mga tao na o kayo lang may mga nag-ordain? tao naman na nung 2022 maluwag naman na Maluwag-luwag na po yun. Pero nung time, naging deacon kayo for 2 years? Hindi. Na-ordain akong deacon April 8, 2022. 2022 So after din. ilang months, saka ulit na ordain na maging pare naman. Amen. Na-curious lang ako, Father, dahil nakagraduate kayo 2020, tas hanggang 2022, ano yung period na yun? Anong nangyayari dun sa ang dun is yung exposure sa diocese, no? So after kasi ng theology, meron pang tinatawag siya na na pre-diaconal program. Iba So pa yun. inassign ako sa mga iba-ibang parishes sa diocese. Anong ginagawa niyo nung pandemic? Oo. Nung pandemic na yun, Father? Especially nung nung medyo Higpit pa talaga. mahigpit pa. So ang ginagawa namin doon, 'di ba yung mga misa noon, ano to? Online. Online, karamihan online. Kaya minsan ako na-assign ako nasa Tech booth. Oo. Tapos minsan yung mga, 'di ba yung choir noon? Opo. Oo. Podro ng recording ganyan. Minsan parang naging all around ka na nagsiserve habang nagmimisa yung kasama kong pari sa parish. Hindi naging mahirap yun dahil nga, di ba, ang goal, tama ba ang goal po nun ay for you to gain experience within the parish? Opo. Hindi ba naging mahirap yun sa inyo na wala naman akong nagagawa dito kasi wala naman akong nakikitang mga ibang tao dito, puro kami lang. Siguro yun yung mission that time is yun nga isa sa mga naging na lumabas na mga mission doon is online mission, 'di ba? Kaya doon din ako natuto ng mga online mass, kung paano mag-operate ng online mass. Tapos na lang recording ang mga kanta sa misa. Tapos most of the time, syempre that time uso pa 'di ba yung pagbibigay ng mga tulong sa mga nagugutom, no? Nag-aayud. Pag may binibigay sa natulong yung ibang tao sa parish namin ng mga ayuda, kami yung nag-iikot. So nagamit nyo pa rin yung inspirasyon ng magulang ninyo. Opo, na magbigay. Kahit na technically pandemic at walang tao nung panahon na yan. Amen. Ang galing din magaling ang plano ng Diyos na po. So, from that entire journey, siguro, Father, if you can quickly share, ano ba yung mga natutunan mo from your family as you've continued your journey throughout your vocation? Isa talaga sa mga lagi kong binabalikan sa parents ko, sa nanay at tatay ko, is that yung laging nagbibigay, no? Laging nagbibigay sa ibang tao, yung laging nag-share ng kung ano mang meron sila. And I believe it's also my mission now, no? From that experience na lagi ko nakikita yung nanay at tatay ko na nagbibigay sa iba, tumutulong sa iba. And now yun na din yung ginagawa ko, no?
I'm sharing my time, no, my talent, my ministry, and my life to other people. Kung ano mang binigay ng Diyos sa akin, na ibibigay ko din sa iba. Praise God, Father. With your family naman po, after you became a priest, anong nagbago dun sa relationship niyo po sa kanila? Lalo na malayo kayo sa kanila kasi nasa Sorsogon, tama po? Opo. Tapos kayo nandito na sa Manila talaga Opo. naka-assign. Paano nag-develop or nagbago yung relationship niyo with them? I believe as of now, no, na feel ko na each time na may mga personal din na silang pinagdadaanan, yung kapatid ko, no, yung nanay at tatay ko, parang sa akin sila nagsasabi. Yung bang they are also seeking my spiritual enlightenment, no, or advice sa kanila. So yun siguro yung sa tingin ko na para sa kanila na dahil sa pamilya mayroong pare na alam ko na pakiramdam nila is malapit sa Diyos. No, yun din yung they are always asking prayers. Hindi lang minsan para sa sarili nila, no, kundi halimbawa sasabihin nila na pwede bang ipag-pray mo si ganito, isabay mo sa ganyan, isabay mo sa misang ganyan. So most of the time, they are always asking for prayers at the same time advice from me. So talaga naging, kahit sa magulang niya, naging spiritual father na rin Opo. talaga kayo, no, Father? Amen. Ngayon naman, Father, before we wrap up, anong yung experiences niyo sa Couples for Christ, paano niyo po siya nagagamit ngayon sa ministry niyo as a priest? From your experience in YFC, tapos your experience as a scholar ng angkop, paano niyo siya nagagamit ngayon in your ministry bilang isang pare? So sa ngayon kasi, ako din aside from being an assistant parish priest, ako din pa ang overall coordinator ng basic ecclesial community sa diocese ng BEC. So buong diocese ng buong Caloocan, diocese. Father? So Malaki hawak ko yung lahat ng mga leaders ng BEC sa buong diocese, lahat ng mga coordinators and assistant coordinators sa iba-ibang mga parish. I believe yung natutunan ko kasi nung naging YFC leader ako is yung bang always to always trust your co-leaders, na at the same time sa ngayon parang na-apply ko yung mga natutunan ko sa YFC, kagaya ng ginagawa namin, laging may core group, no. Nag-create kami ng core group sa BEC namin, sa diocesan BEC. So yung natutunan ko kasi sa YFC na pag ang core group ay okay, no, nagfa-function, talagang nagagawang lahat. The same thing na sa ginawa ko ngayon sa BEC namin, diocesan BEC. May core group kaming create at the same time, no, at this time ngayon, nakikikollaborate din ako sa ibang mga CFC, no. I still reach out to some titos and titas kung may mga kailangan na mga assistant sa BEC. At the same time, I always seek advice from other CFC pa din. Amen. So talagang hanggang ngayon, kahit pari na yung mga natutunan niyo ay nandun pa din at nagagamit pa din. Siguro, Father, to end, baka may message kayo dun sa mga tatlong group of people. Number one, dalawang group. For YFCs and SFCs na nag-consider ng religious life or ng priesthood particularly. Tapos para sa mga magulang na merong mga to encourage them for vocations within their family. Baka meron kayong message po sa kanila. You can address them directly. Okay. First of all, for the SFCs and YFCs that are discerning to enter a religious life, no, mapapari man, gusto man nating magpare, magmadre, maging religious priest or brother, pray for it, no, because God will always send you people who will inspire you in your vocation. Kagaya ng nangyari sa akin, sabi ko nga kanina, mga full-time pastoral workers ang naka-inspire sa akin, at the same time sa family din. But I prayed for it, no? I prayed for it, and God's grace will always provide, no, sa struggle ko sa loob ng seminary, especially financially, no. Di nagpapabaya ang Diyos sa pangarap natin, no. Kasi may pangarap din siya para sa atin, eh. So if it's your dream to become a priest, a religious sister, or religious priest, no, God will always give you all those grace para matupad yung pangarap niya para sa atin. At para naman siguro sa mga parents
na may mga anak na nag-share sa inyo, sasabihin nila, Ma'am, Dad, no, tatay, nanay, pwede ba akong pumasok ng seminary? I believe it's also parang struggle sa isang parent na minsan makarinig ng gano'n, no? Because I've heard also some, no, na ang iba inaalaw, ang iba talaga hindi eh. So for titos and titas na mga mga may nag-share sa inyo na mga anak nyo na gusto magmadre or magpare, pray with your children, your son, your daughter, pray with them. At the same time, pray also for your family na sana mas pangarapin nyo yung pangarap ng Diyos. Amen. Para sa anak nyo. Kasi iba din talaga yung pangarap ng anak nyo, at the same time, no? May pangarap din ang Diyos para sa kanila. Not just, please consider the dream of God, not just your own dream. Parang ganun po. Praise God. And finally, Father, baka may message kayo for your family. Kahit, if you want, you can talk to them in a Bicolano, or Bicolano ang dialect ninyo, or you can message ninyo sa pamilya po ninyo. Okay. So, para sa kuyang mga magurang, no, diyan sa Sorsogon, no, salamat sa pagpadakula nindo sa kuya birang maray na tawo, and for inspiring me to always share to other people what we have, no, kahit na kailangan din natin, no. At the same time, thank you for inspiring me to serve other people and always to remember that God is with us. Thank you. Maraming salamat po, Father Mel, for inspiring us and reminding us of the values of vocation in the family. So maraming salamat ulit, Father Mel, for the entire journey, or telling us your entire journey and inspiring us. I hope and I pray na mas marami nga talagang magulang din ang i-discern or tulungan mag-discern at i-open ang sariling pamilya nila para sa bukasyon. So, maraming salamat po sa inyong kwento and sa pag-inspire po din sa amin. And so, brothers and sisters, that ends this episode again. Alam ko, vocation sounds like something na nakakatakot or something scary for some of us, particularly to the parents. And as evidenced by Father Mel, ang bukasyon po ay, kagaya nga po na sinabi niya, ang bukasyon ay pangarap din ng Diyos para sa Kanya. So, we hope and we pray that for our brothers and sisters in YFC or SFC, we continue to ask God for what His dreams are for us. And for the parents, for the mga magulang na may mga anak, na sana wag po din tayong matakot or wag din matakot na i-open ang possibility ng bukasyon na to para sa kanila. Kagaya nga po ng sabi ni Father, kung ito ay pangarap ng Diyos para sa iyo, that will be the best for them, and that will be what would be the best for our children as well. So, Father, iti-take advantage ko na to dahil syempre, we have a guest na pare. Baka pwede nyo naman po kaming ipagdasal and bigyan din ng blessing to close this episode with a prayer and your final blessing as well. Okay. Sige po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for the gift of vocation and mission that you keep on giving us every day. Continue to bless us, especially with more vocations. Continue to bless us with more people who will respond to your call to wherever you want your kingdom to be proclaimed. Continue to bless us with the gift of discernment for all the families who are seeking to serve you even more. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Go in peace. Thank you so much, Father. And brothers and sisters, once again, this is the CFC Servant and Light podcast. You can watch this episode and other episodes either in Facebook, YouTube. You can listen to it again and through Apple Podcast or Spotify. So muli po mga kapatid, maraming salamat sa pagsama po sa amin sa kwentuhang ito. Sa next week po ulit, tara kwentuhan ulit tayo.